Hello everyone and welcome back to the Divine Discussions podcast. It feels so good to be back. But finally, magkakasama kami ulit ngayon and we are carrying more testimonies to share with you. For our God is so faithful and He's always true to His promises. Today, we have a very, very special guest at super blessed natin na napaunlakan tayo ng ating guest today and it is Pastora Lani. Welcome, Pastora Lani. Hi everyone! Thank you for inviting me dito sa Divine Discussion. I'm so blessed na na-invite ako dito at nandito nakasama nyo ngayon na share ng testimony about sa goodness at sa ginawa ng Panginoon sa buhay ko namin. Amen. Yeah, so it's, kung kay Pastor Lani, it's a, kumbaga nakaka-bless na na-invite siya. Kami din po, it's a blessing na unexpected. na let's go. Then, yes, diba? Pagdating naman sa gawain ng Lord, always ready. So, always ready. So, before po tayo pumunta dun sa pag-uusapan natin for this episode, kamusta po kayo dun sa 3 months na diba? Madaming pahinga, pero I believe, hindi nagpahinga ang Lord sa buhay natin. Pahinga ang Lord sa buhay natin. So, sa akin, mga na-experience ko this past few months. So, this year kasi, during February, may word sa akin si Lord. And ang word niya sa akin is, He will take me back to Korea this October. And truly, His words are faithful. At nangyari siya, nakapasa na ako sa visa. And then, meron na ring plane ticket. And I'm ready to go this October. Praise to God. Glory to God talaga. Sobrang faithful niya. And yun din, marami akong mga answered prayer, lalo na dun sa, syempre, mga sa mga pocket money, nagagastusin, ayan, everything was settled na, and I'm really ready to go. And yun yung sabi sa akin ng Lord nung nakaraang week na this is the season of answered prayer. So, sobrang faithful talaga ni Lord, and nakaka-excite na mas marami pa siyang, kung ngayon pa lang, marami na answered prayer, how much more sa mga susunod pang taon, sa mga susunod na buwan. Yes, marami pa. Always faithful to His words and promises. And yes, si Lord naman, He is always willing to answer. He is always willing na ibigay yung desires ng puso natin as we delight in Him. Yes. And He always hear our prayer. Yes. And He knows when to answer it. Kasi may right time siya. Every time na nag-answer siya sa ating mga prayers. Well, Shannon, how about you, Pastor Tara? Yes, amen. Talagang gano'n naman talaga si Lord and lagi kang iso-surprise ng doors. Yung bagay na akala mo, di ba? Walang ginagawa. Akala mo tahimik si Lord sa sitwasyon mo. Pero, di ba? Si Lord, still gumagawa siya ng paraan paano niya i-sustain yung kanyang mga anak. Yes. So, napakabuti talaga ng Panginoon sa buhay natin. Kaya, yun lang yung isang bagay na lagi nating aanalahanin sa buhay natin. Hindi man natin nakikita, hindi man natin nararamdaman, but still, God is working. Amen. And now, let us move on dun sa ating discussion, yung topic natin sa episode na ito, which is Faith in the Storm. Yung sa mga lumipas na linggo, ang daming bagyo, ang daming mga pangyayari sa buhay natin na yes, uncontrollable, na talagang ang pag-asa mo na lang, you have to put your faith in the Lord. Kasi kung hindi, madadala ka din ng storm, di ba? Ang daming nasira, may ibang bumaha at nangyayari din sa bansa natin. Yes, storm speaks of challenges sa buhay, mga struggle natin, personal struggles natin. At dito sa topic natin, this episode, pinapaalala sa atin yung pananampalataya na dapat pinapamuhay, na dapat nilalakaran. Even in the chaos and in the darkness, Jesus shows up. Lagi siyang nandyan sa atin. Hindi naman niya tayo iniiwan. Nakikita niya kung ano yung sitwasyon natin. He's always there for us. And sabi doon, lagi siyang nasa gitna. Nandun siya, ready. Pupunta siya doon sa gitna to meet us in the storm. So, hindi naman siya yung parang feeling natin. Kasi pag nandun tayo sa sitwasyon, parang mag-isa ka lang, wala kang kasama. But Jesus is always there. At saka, di ba, akala din natin pag sa gitna ng sitwasyon, di ba, akala mo parang ikaw lang mag-isa. Pero hindi pinapakita ni Jesus na nandito ako, hindi naiiwan, kinakababayaan, di ba? Kaya lagi nating aalalahanin na akala mo nag-iisa ka, pero hindi Andiyan, kasama mo si Jesus. Andiyan siya sa gitna ng sitwasyon mo. Ang inaantay lang ni Jesus, tumawag tayo sa kanya. Amen. Di ba?
Kaya yun yung lagi nating tatandaan sa buhay natin, how faith lang talaga sa Panginoon. Amen. And sabi din doon, di ba, even in darkness, di ba, sa kadiliman, Jesus is the light. Yes. So, kaya kahit gaano kadilim yung sitwasyon na kinakaharap natin, once na nandun si Jesus, He will light. Amen. Magliliwanag, magkakaroon ng solusyon, makikita mo yung, matuturn around yung situation ng bawat isa sa atin. Sa Jeremiah 33:3, sabi dito, "Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know." So, yun na yung kailangan madalas eh. Minsan naghahanap tayo, iba yung pinaghihinga natin ng saklolo. Diba? Pero si Lord, He is there. Andun na siya eh. We just need to call para mas ma-recognize. We just need to recognize, acknowledge na kasama natin siya sa lahat po ng sitwasyon natin. Sa pinagdaanan ni Peter, di ba na-test yung faith? Kasi madalas nauuna yung fear niya. Madalas yung fear niya yung nag-overtake kesa dun sa kanyang pananampalataya. At saka doon sa sinabi mo, di ba, doon sa Jeremiah 33:3, sabi doon, "Call to me and I will answer you." Sabi niya gano'n, di ba? So, ibig sabihin, si Lord is always ready to answer sa atin. Pag tumawag tayo sa Kanya, nandiyan siya agad to answer yung papagtawag natin sa Kanya. Kaya hindi mo pwedeng isipin na naging isa ka sa naging nanakalinsiman at sa gitna ng sitwasyon. Even dun sa story, di ba, ni Peter, nung nakita nila during the storm din, na si Jesus, akala nila ghost. Pero, nung sabi ni Peter kay Jesus na, "Lord, if it is you, call me to come to you," parang ganon. So, nung tinawag siya ni Lord na come, naglakad si Peter, pero yun nga, na in the middle nung paglalakad niya, in the middle nung pagsunod niya kay Jesus, nawala yung focus niya kasi naramdaman na naman niya yung storm, yung mga hangin, yung waves, pero the moment he called upon Jesus, yung kamay ni Lord nandun. Para i-pick up siya. Yun. So, ganun din sa atin, na every time na may situation tayo, si Jesus is one call away. Actually, ang galing kasi free siya eh. Diba tayo, bago ka makakall, kailangan mo muna may load ka, kailangan may connection ka, may internet ka kung messenger yung gagamitin mo. But si Jesus, you can call to Him anytime, anywhere. Amen. Kahit saan tayo nandoon, ano man yung kung saang lugar, hindi mo naman kailangan ng specific place or mag-aalala sa signal. Hindi mo kailangan ng signal. True. Ayun. God, available lagi yung contact ni Lord. At saka free. Yes. Amen. And tapos hindi lang siya na pag tumawag ka sa Kanya, you will receive something. You will receive peace of mind, you will receive calmness, and you will receive the answer, the solution to your situation. Amen. Pinipili natin na tumingin kay Jesus, tumingin sa kung sino siya sa buhay natin, hindi sa kung ano yung nangyayari sa paligid. Though, madali pong makita, of course, sa natural na, ang pangit ng sitwasyon, magulo, bumabagyo, ang pangit ng sitwasyon mo. Pero when you fix your eyes on Jesus, I believe mas ma-empower yung faith mo. Mas makita mo na even sa gantong panahon, hindi ka iiwan ng Lord. Kasama mo siya. Diba? Kasama mo siya. At hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo pababayaan na lumubog sa sitwasyon tulad nung kay Peter. Diba sabi din naman dun sa whoever calls in the name of the Lord will be saved. So, yung save naman na yun, yung salvation na yun, hindi lang siya salvation na pag tinanggap mo si Jesus for eternal life. But the salvation of every situation na kinakaharap mo, Jesus can save you. Tsaka makikita mo din doon na yung faith, na-overcome niya yung fear mo. Yes. Yung pinakamaganda doon. Kasi yun yung ginawa ni Peter, kung makikita natin doon, na-overcome ni Peter yung fear niya. Diba kaya lumakad siya sa pananampalataya? Kaya masabi din ng Bible, walk by faith and not by sight. Kaya diba, kasi kung nakafocus lang tayo dun sa sitwasyon natin, diba, maano tayo ng fear natin. Meron hindi. When we fix our eyes on Jesus, overcome natin yung bawat fear natin sa lahat ng sitwasyon. Amen. Kaya yun yung pinakamaganda na tularan natin, yung meron tayong pananampalataya sa Panginoon. Amen. Important. Kahit gaano pa yan kaliit, like a mustard seed, diba po? Diba sobrang liit nun, pero malaki siya kapag inalagaan mo. Inuusbong siya ng malaki. Yes. At sa sitwasyon natin,
dapat ganon. Hindi tayo umuunti yung faith sa sitwasyon, kundi dapat mas tumatatag. Di ba, mas nagiging strong yung faith natin sa bawat sitwasyon. Sometimes kaya kahit nasa gitna ka ng storm, May tinuturo. may tinuturo na at saka kaya kang pakalmahin. Oo, in the middle of the storm. Amen. Kaya mong maging kalmado. Amen. Iba yung peace na nararamdaman mo during that time na storm. Oo, iba yung peace. Kaya sabi doon, makakaharap ka talaga dun sa sitwasyon mo with peace and with joy. Sa gitna ng storm, kaya mo talaga kumalma Kaya mo talaga magbigay na at merong makikita mo ano yung tinuturo dito ano yung tinuturo na sitwasyon sa'yo. At sa gitna din na sitwasyon, ang matututunan mo dito, binibuild ka nito, lalo na build yung pananampalataya mo sa Panginoon. Kasi dapat hindi yung storm yung magiging dahilan para mawala yung pananampalataya. Testimony ko lang siya to. Lagi ko na sinishare ko nga ito din dati kay Pastora Jenny. Sabi ko, akala siguro ng kaaway, itong sitwasyon na pinagdadaanan namin ngayon, ito yung magpapabagsak sa amin. Pero hindi. Mas tinuturuan lang ako na sitwasyon na kinaharapan namin before at na mas lalong umapit at mas lalong manampalataya sa Panginoon. Mas lalong kong i-pursue kung sino yung Diyos na pinananampalatayaan ko. Kaya, even in the storm na kinalalagyan namin before, talaga nagturo sa akin na nakalma ako na even may storm ka, nakakatulog ka na mayapa at may kamahalakan. Yun yung isang bagay na nakikita mo na knowing that may God talaga sa Panginoon. Kaya ayun nga, di ba tayo din, we can overcome every situation, every storm. Kasi di ba we are called to be like Jesus. Di ba during sa isang story din sa Bible, makikita natin yan sa Mark 4:39, yung in the middle of the storm, nandun si Jesus natutulog siya in the middle of the storm. Because he knows his identity. He knows he has a Father in heaven who will help him, who will protect him. So, ganun din tayo, that every time we go through the storm, kaya din nating magkaroon ng calm, kaya din nating magkaroon ng peace, ng joy during that situation. Because we know that Jesus is in us. Jesus is in our boat, in our situation. Diba sabi nun, He meet us in the middle of our storm. But Jesus is there, always there with us. Hindi lang niya papakalmahin yung storm sa paligid mo, papakalmahin din niya yung storm inside you. Diba? Kasi madalas sa loob naman talaga nasa heart, nasa mind, diba? And God will calm that anxious thoughts, yung worries, yung fears mo. Jesus is with you and you are in this together. And always remember, God is our present help in the time of trouble. Amen. Hanggang siya laging handang tulungan tayo. Yes. Always present. Always never naging absent. Amen. Always present. Amen. Kaya walang pinipili si Lord na pag mahirap yung sitwasyon, ay, kaya mo na yan. Iwan. Kaya pinipiling tao. Yes. Pinipiling tao. Yes. Sa lahat ng tumataw sa kanya. Yes. Kaya I sino ka pa. Whoever calls in His name. Yes. Amen. We receive talaga sa lahat talaga. Kaya nga rin ba, si Lord, siya yung living hope natin. Amen. Si Jesus yung pwede nating panghawakan, yung makapangyarihan yung pangalan niya. And yung pagdaan naman natin sa mga storms, hindi naman natin siya binabaliwala na, ay, wala tong problemang to. We acknowledge na may problema, pero we also acknowledge and we also declare na si God ay mas powerful, mas great siya. There's a storm na kinakahain. Yes. Sa pinagdadaanan natin. Mas makita. Yes. Power ng Lord. Yes. Yun yung ini-expect mo na mangyayari. At gagawin si Lord kasi mas makapangyari. Yes. He is greater, bigger than all our problems, all our situations. And all the sort around. Yes. Amen. Na kahit gaano, sabi nga, kahit gaano kabigat or how big your problems are, bigger yung joy na meron tayo here. Sa ating mga viewers na naka-experience din ng mga storms sa buhay, pwede niyong i-share dun sa comment section yung mga naranasan nyo or ano yung word na pinanghawakan nyo kay Lord and how you overcome dun sa situation na yon. So we can be also then a living testimony din sa mga makakabasa or makakapanood ng show na ito. And even then, sa mga gusto ng prayers, you can PM us or you can comment dun sa comment section
ano yung gusto niyong prayer, and we can agree with you in prayer. Yes. So thank you everyone sa pagsama sa amin for this episode. And we also thank you si Pastora Lani, our special guest dito sa episode natin. And thank you for inviting. Yes po. Thank you po. Thank you. Now, let us close this episode in prayer. Hallelujah. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. We thank you for the work of your Spirit, Lord God. Na tunay nga, in every situation, Lord, you are good, you are faithful. Ano man po ang pinagdadaanan, Lord God, whoever is experiencing right now, Lord God, ng difficulties, ng storm, Lord God, ng struggle sa kanilang buhay, we thank you, Lord, that you will calm, Lord God, kung ano man yung pinagdadaanan nila, Panginoon. You will calm. Thank you, Father, that you are always present, Lord. You are very present help in times of need. Salamat, Lord, na tunay sa sinabi mo sa iyong salita, Lord God, that you will never leave us, never forsake us. And we thank you, Lord, that your presence will always go with us. Thank you for Jesus na siyang aming tagapagligtas, that whenever we call upon His name, yes, Lord God, we will be saved. And tulad po ni Peter, Lord God, we pray, Lord God, yung even napangunahan ng takot, Lord God, sa isang sitwasyon, still, hindi natapos yung story ni Peter doon. He became bold sa kanyang pananampalataya, Lord God. And as we walk, Lord God, sa mundong ito, we pray, Lord, na yung faith, Lord God, na meron kami sa inyo ay patuloy, Lord, to be strong, patuloy na lumago, Panginoon, na ang pananampalatayang ito, Lord God, ay patuloy naming panghawakan, Lord God, anuman ang sitwasyon. We thank you, Lord, that when we call, Lord God, sa iyong pangalan, that when we call you, Lord God, you will answer, Lord. We thank you, Lord, na hindi ka malayo, hindi maiksi ang mga palad mo, Lord God, na abutin ang bawat isa sa aso, God. And we thank you, Lord, that right now, you are working, Lord God. Even in this platform, Lord, this online, Lord God, mararanasan, Panginoon, ng bawat makikinig, ng bawat makakakita ng episode na to, Lord God, yung kapayapaan, Lord God. That thank you that you will calm every storm, Lord God. Hindi lang sa sitwasyon, but the storm, Lord God, in us, inside of us. Thank you, Lord, na as you said in your word, hindi namin kailangang mag-alala. We just need to seek you first. We just need to be reminded and to be encouraged na kasama ka, Lord God, in every situation. Emmanuel, that God is with us. Hallelujah. We thank you, Lord. We thank you na ang bawat isa, Panginoon, ay patuloy mong pangunahan, continue to be the center of our lives, O God. At yes, O God, whatever we commit in your mighty hands, we know, Lord God, yung pagkilos mo, even when we don't see it, even when we don't feel it, we know you are working. We thank you that you are our way maker, a miracle working God, a promise keeper. And yes, O God, ikaw ay tapat. You are the same yesterday, today, and forever. At hindi mababaliwala, Panginoon, yung pagtitiwala namin sa inyo. And I pray, Lord God, to each and every one of us, yung bawat sitwasyon, Panginoon, hindi magtulak palayo sa inyo, Lord God. But ito ang magtulak, Lord God, upang mas lumago ang kanilang pananampalataya. We also thank you, Lord God, for our guest sa episode na to, Lord God, sa buhay po ni Pastor Lani. We thank you, Lord, na yung anointing mo, yung kahabagan mo, Panginoon, ay patuloy na dumaloy sa kanilang buhay, Lord God. Thank you for blessing her and her family, Lord God, that indeed they are blessed to be a blessing, Lord God. We thank you na ang patuloy na pagkilos mo sa kanilang buhay, your presence will always go with them. So thank you, Father, na yes, oh God, ikaw ang nakakaalam ng bawat sitwasyon, Lord God. And thank you for calming every storm, so God, everything na pinagdadaanan po nila. Amen. Thank you, Lord, for a reminder that you are always with us, ahead of us, oh God. At salamat, Lord, na ang buhay nila ay patotoo, Panginoon, ng kabutihan mo, ng katapatan mo, oh God. At patuloy, Lord, we thank you that your promises sa kanilang buhay are yes and amen. Thank you, Father, that yes, oh God, sa episode na to, Lord, hindi lang ang kami, Panginoon, yung napagpala, maging yung mga nakinig at nakarinig, Panginoon, ng testimony ni Pastor Lani. Yes, we thank you, Lord, sa iyo lahat, Panginoon, ng kapurihan. We thank you, Lord, sa katagumpayan, Panginoon, ng aming episode, Lord God, for today, Lord God. And to you, Lord, the honor and the highest glory in Jesus' name. Amen and amen. Thank you, everyone. Follow us in our social media, Divine Discussions.
and hope to see you again soon. Yes. God bless everyone. God bless. Shalom.